Pamilyar ka ba sa ganitong eksena? Nag-vibrate ang phone mo. Nakita mo ang pangalan ng tumatawag. At sa halip na sagutin, pinanood mo lang itong mag-ring hanggang sa tumigil. Pagkatapos, huminga ka ng maluwag. Nakasurvive ka. Maya-maya, magte-text ka. Sorry, hindi ko narinig. Anong meron? Kung nakaka-relate ka, hindi ka nag-iisa. Hindi ka weird. At hindi ka bastos. May malalim na sikolohiya sa likod ng pagpili sa text message kaysa sa isang nakakatakot na phone call. Sa video na ito, bubuksan natin ang isipan mo kung bakit ang simpleng pagpindot sa answer button ay parang isang matinding desisyon sa buhay para sa marami sa atin. Unang dahilan, ang tawag ay isang ambush. Isang bigla ang pag-atake sa iyong atensyon. Isipin mo, ginagawa mo ang iyong trabaho, nag-aaral, o nanonood lang ng paborito mong series. Biglang, ring, kailangan mong bitawan lahat at ibigay ang 100% ng iyong focus sa taong nasa kabilang linya. Ang text sa kabilang banda ay magalang. Eto'y kumakatok muna. Hello, pwede ba kitang abalahin pag may oras ka na? Ito ang tinatawag na asynchronous communication. Hindi ninyo kailangang maging available sa parehong oras. May control ka kung kailan mo bubuksan ang mensahe at kung kailan ka sasagot. Ang kontrol na ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa isang mundong laging nagmamadali at laging online. Pangalawang dahilan, ang cognitive load o ang bigat sa pag-iisip. Ang phone call ay mentally exhausting. Sa isang tawag, kailangan mong pakinggan ang sinasabi nila, intindihin ang tono ng boses nila, mag-isip ng isasagot at sabihin ito ng malinaw. Lahat ng sabay-sabay at in real time. Walang backspace sa totoong buhay. Walang edit button. Kung ano ang nasabi mo na. Ang pagte-text sa kabilang dako ay nagbibigay sa iyo ng luho ng panahon. Pwede mong basahin ang tanong, mag-isip, mag-research kung kailangan, i-type ang sagot, basahin ulit, i-edit, at saka mo lang isesend. Ito ay pag-uusap na may save points. Mas mababa ang pressure, mas mataas ang kalidad ng sagot. Pangatlong dahilan, at marahil ang pinakamalaki sa lahat, social at performance anxiety. Ang isang phone call ay isang live performance. Ikaw ang bida at walang script. Ang bawat pag-aalinlangan, bawat at ay naririnig. Ang mga awkward silences ay parang isang walang katapusang bangin. Napipilitan kang punan ang katahimikan kahit wala ka namang masabi. Sa text, ang katahimikan ay hindi awkward. Normal lang ito. Ang pagitan sa mga reply ay oras para mag-isip. Hindi sign ng kabiguan sa pag-uusap. Nagbibigay daan ito sa mas maingat na pagpili ng salita, lalo na sa mga mahihirap na usapan. Mas naiiwasan ang miscommunication na dulot ng biglaang emosyon. Pang-apat na dahilan, ang tawag ay walang resibo. Ang text ay may ebidensya. Gaano karaming beses ka nang may nakausap sa telepono para sa importanteng detalye, address, numero, petsa, at pagkatapos ng tawag, nakalimutan mo na agad? Ang text message ay nagsisilbing transcript ng inyong usapan.
Pwede mong balikan anumang oras para i-verify ang impormasyon. Hindi mo kailangang iasa lahat sa iyong memorya. Kaya, masama ba ang pag-prefer sa text? Hindi. Ito ay isang adaptasyon, isang paraan ng pag-manage ng ating mental energy, oras, at social battery sa modernong mundo. Pero, tulad ng lahat ng bagay, kailangan ng balanse. May mga sitwasyon kung saan hindi sapat ang text. Mga emergency, walang tatalo sa bilis at directness ng isang tawag kapag kailangan ng agarang tulong, mga komplikadong emosyonal na usapan. Ang tono, paghinto at emosyon sa boses ay nagbibigay ng konteksto na hindi kayang iparating ng emoji. At syempre, ang simpleng pakikinig sa boses ng isang mahal sa buhay. May init at koneksyon doon na hindi mapapantayan ng kahit anong text. So ano ang solusyon? Paano mo ito ibabalance? Una, maging tapat sa iyong preference. Ipaalam mo sa mga kaibigan at katrabaho. Mas mabilis akong makasagot sa text. O pwede bang i-text mo muna ang agenda bago ka tumawag? Pangalawa, gumamit ng triage system. Itanong sa sarili, ito ba ay urgent? Ito ba ay emotional? Ito ba ay komplikado? Kung ang sagot ay oo sa isa man dito, baka mas magandang tumawag. Pangatlo, huwag matakot gumamit ng voicemail. Ito ang perpektong gitna. Nakukuha mo ang tono ng boses nila, pero may kontrol ka pa rin kung kailan mo ito papakinggan at tutugunan. Sa huli, ang pag-prefer sa text ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang sign na pinapahalagahan mo ang iyong mental space at ang kalidad ng iyong komunikasyon. Hindi ito pag-iwas sa tao, kundi pagpili ng mas mahusay na paraan ng pakikipag-ugnayan para sa iyo. At sa mundong puno ng ingay, ang pagpili ng katahimikan at intensyon ay hindi isang kasalanan. Ito ay isang superpower